sa usapin po ng pressure sa inyo, kasi hindi ho natin po yan maikakailana na napakarami pong pressure dyan, politiko, mga grupo-grupo, sa kanya-kanyang interest dyan po sa aduana. How do you take that? Yun nga po, nangyari naman po yan. No? Siyempre, again, tama po kayo doon. Subalit pinililiwanag ko po, pagbigyan po muna nila ako sandali na gawin po yung aking trabaho, yung mga, siyempre, yung mga kaibigan na humihiling na huwag tanggalin to, i-retain to. Ako naman po, hindi naman po sa unang araw sibakan na walang dahilan. Yung po mga kasamahan ko na meron po mga ninong, ninang, stay put po kayo dyan. Subalit, kinlarify ko po ito sa lahat po ng mga nagnininong-ninang. Hindi naman po ako kumbagay mayabang, hindi po. Sabi ko na lang po, first 30 days, tingnan ko yung performance sila, kung collector yan. Tingnan natin kung makakahabol, pero kung hindi makakahabol, huwag silang magagalit. Kailangan pong gampanin yung aking responsibilidad. Papalitan po natin yung collector. Wala po ako magagawa doon. So meron po, kahit naman po ako maghahabol, hindi naman po ako expert na maging commissioner, subalit may idea po tayo. So binibigyan po natin ng huling pagkakataon ang ating mga kasamahan na maghabol sa koleksyon at sa good governance practices. Tumabay po sila sa Agus po ngayon. At after 30 days, tignan po natin kung tingin ko na hagip po nila yung tamang mission po nila, nakadeliver po sila yung kita po ng pamahalaan. No? So dapat pwede naman po silang pagbigyan. Subalit pag hindi po sila uubra talaga sa trabaho, hindi ko naman isasakripisyo yung sarili kong leeg dahil ako naman po masisisi. Opo. So sa ngayon po, sir, status ko po ang mga port collectors ninyo. Ano po ang inyo pong balak? O Meron po. Okay, go ahead. Meron po mga ilan na kumbaga kita na po natin na malalaman niyo naman po, Kuya Ted, na ito talagang ICU na to, hindi na uubra. Palitan na po natin yan. No? Ito naman, depende po bawat port. Halimbawa lang po, hindi ko ginag-justify na po. May port halimbawa lang na talagang hindi nakaka-hit ng target. So bibisitahin ko naman po yung assumption kung ba't di niya na-hit yung target. Halimbawa, sa isang puerto, ang nakalagay sa assumption, may dadaong dyan na 10 barko. Idadalawa lang yung dumaong. Wala naman po siyang kasalanan doon. Di po ba? So, tignan po natin yung kaso ng bawat port, yung kanilang sitwasyon. Base naman po doon sa mga naging assumptions o paniniwala nung ginawa po yung mga targets na yan. Tignan po natin. Kung kaya ko pong unawain dahil wala po sa kamay nila yung nangyari, pagbibigyan po natin yan. Subalit kung sa 10 barko, ang dumating ay 20 barko, pero ang collection mo ay kulang, iba po yun.